Nito lamang, April 23, 2025, isang makasaysayang araw ang naisakatuparan para sa PSBRC NCRPTC Batch 2024-02, Mandalig Silas. Sa ginanap na recognition rights sa NCRPO Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Pinangunahan ito ni Police Major General Anthony A. Abirin na siyang Regional Director ng NCRPO at bilang guest of honor and speaker. Kasama si Police Colonel Marlon V. Rupo, Chief NCRPTC, at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Dumagsa din ang mga mahal sa buhay ng mga police trainee na mula pa sa iba't ibang lugar upang sumaksi sa recognition rights ng mahal sa buhay nilang police trainee. Nagbigay naman ng inspirasyon na mensahe si Police Major General Abirin para sa mga police trainee. Unang-una ay gusto kong ipaabot ang aking taus-pusong congratulations sa mga mahal na sa buhay ng ating mga police trainee na ngayon lang ay bagong recognize. And of course, ang payo ko lang sa mga bagong recognized na trainee na to is simple lang, always observe the basics. Yung 5 guidelines ko, always observe the basics, yung full adherence ng police operational procedure, yung doing what is right kahit na walang nakatingin, then non-involvement to illegal activities directly at saka indirectly. Ito yung non-involvement sa illegal activities. Ito talaga yung pinaka-importante. Because lately, nakita naman natin, may mga kasama tayo dito sa NCRPO na talaga pong daring ang kanilang mga ginagawa. At talagang nagiging ginagamit nila ang kanilang uniforme. Nang gano'n ay makagawa sila ng panlalamang or nakakagawa sila ng krimen laban sa ating mga kababayan na dapat sila ay ating pinoprotektahan. The past days, hindi natin may kakaila na may mga pulis tayo na talaga namang nahuli natin at kinasuhan at ngayon ay nahaharap sa criminal at saka administrative cases doon sa mga ginawa nilang kaso. And we would like to emphasize na ang ganitong actuations po ng ating kapulisan ay hindi natin ito tolerate. We'll make sure that they will be investigated, they appropriate criminal and administrative charges will be filed against them. And it will serve as an example dito sa ating mga bagong recognize na hindi nila dapat ginagaya ang ganitong miyembro ng ating mga pulis. Kasi habang ako ang nakaupo dito sa NCRPO, ay never kong ito-tolerate ang mga ganitong actuation. Sinasabi nila na, of course, in our time, dumami ang ganito. Gusto ko lang i-explain, dumami po ang hinuli natin kasi hindi natin ito ikinukubli. Bagkos, sila pa ay ating kinakasuhan. At gone are the days na tinotolerate ang mga ganitong klase. On my time, hindi natin po ito-tolerate ang mga... So sir, sa ating iba pang mga kapulisan, mga PNCO sir, lalo na sa mga naka-duty sa lansangan sir, ano po ang payo nyo sa kanila? Hindi na maulit yung mga nangyari nakaraan po sir. Ang payo ko lang ulit sa mga pulis natin na naka-deploy sa ating kalsada are just make sure that you will be seen, felt, and heard by our communities. At lagi nating tandaan ulit yung 5 strategic guidelines ko po. Always observe the basics. Ipakita natin na andun po tayo sa kalsada para mapigil ang anumang krimen na pwedeng mangyari. At habang andun po tayo ay dapat maging magalang po tayo sa ating mga kababayan. Let's make sure na lahat ng nakikita natin ay dapat pakialaman natin. Kasi the moment na andun lang tayo na parang tuod, na parang pan-display lang, it's useless. At baliwala po yung presensya po natin kung hindi po tayo mararamdaman ng ating mga kababayan na may pulis pong andun. Kasi ako po ay naniniwala, yung physical presence po natin sa kalsada is actually a strong deterrence po in crime. Ang ibig pong sabihin nito, pag ang pulis nandyan nakikita sa kalsada, naniniwala ko na wala pong krimen na mangyayari. Ang ating mga commissioned officers, especially sa mga junior officers,
na direct supervisors or direct officers, direct supervisors po ng ating mga PNCOs, especially sa mga bagong patrolman po natin, you have to strictly supervise the monitor of your men. Gone are the days na nagkakanya-kanya po tayo. Ang aking filosofya dito is we work as a team. Hindi pwedeng magkakanya-kanya tayo. Pag sinabi kong we work as a team, of course, dapat pinapakialaman nyo yung aktibidades ng inyong nasasakupan. Kasi pag sumablay at may nagawang krimen o yung nagawang pagkakamali, yung ating mga kasamang patrolman, definitely, you will also be investigated because of the doctrine of command responsibility. Hindi nyo pwedeng idahilan na hindi ako kasama dyan kasi I did not act directly doon sa actuations mo. Hindi, you are partly liable by doctrine of command responsibility. Kaya mas mabuti na kailangan i-supervise po natin ng maigi at tignan natin at i-monitor ang mga aktibidades ng mga police officers na nasasakupan. Karagdagan pa, sinundan ng presentasyon ng Batch 2024-02. Nagpakitang gilas ang mga trainee sa pamamagitan ng skills demonstration ng police intervention techniques, isang patunay ng kanilang kahandaan sa aktwal na serbisyo publiko. Ang pinakatampok na bahagi ng seremonya, ang opening of colors na isinagawa ni na Police Major General Abirin at Police Colonel Rupo at iba pang mga opisyales. Binigyan din ng parangal ang ilan sa mga police trainee na may pinakamalaking savings mula sa kanilang sweldo mula pa sa pagsasanay ng mga ito at inihandog sa kanilang mahal sa buhay. Nagsagawa din ng batch dance ang mga trainee, kasunod ang pass in review at photo opportunity bilang paggunita sa kanilang mahalagang araw. Wala namang mapaglagyan ng kasiyahan ang mga mahal sa buhay na mga police trainee sa naturang recognition rights. Kaway-kaway. Shout out, kaway-kaway guys. Kaway-kaway. Ano masaya mo, pulis na siya? Kaway-kaway. Yan. Yan pa. Sangkis muna, sangkis pa. Sangkis pa. Sangkis pa. Please. So, anong masasabi mo, pulis na itong mahal sa buhay na pulis? Yes! Bilis na ang anak ay! Tanggap mo naman yung trabaho ng pulis. Yes, tanggap na. Yan. Baka magsisira sa trabaho. Hindi. Yun. Parang may bubo. Anong masasabi mo, pulis na si ate? Ang nasabing programa ay naging simbolo ng tagumpay, pagkilala at simula ng bagong yugto sa buhay ng mga bagong alagad ng batas. Mula po sa pamumuno ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Ranalyn Tanggiak. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.